Smile. We have Dr. Marilyn Mundalakson, Diplomate International Board of Orthodontics certified in New York City, USA. Ayan, partner, interesado ako dito kasi ang pag-uusapan natin ay tungkol sa milk teeth or yung hindi pa permanent teeth na tumutubo sa mga bata. toddlers. Good morning, Doc! Good morning, to Rise and Doc. Shine. Welcome to Rise and Shine. Masaya po ako at nandito ako sa Rise and Shine. At lagi ko pong, I'm looking forward na mapunta dito. Wow! Ayan, Yes, di natupad okay. na ang pangarap mo, Doc. Sa araw ng kagitingan, today is a fulfillment. Yes, at hindi niyo makakalimutan dahil nag-guest Hindi kayo po. dito sa Rise and Shine. Araw ng Yes, kagitingan. yes. Okay. Ayan. Ayan, ang first Umpisan- question po namin, paano po ba namin mapapangalagaan ang mga ngipin ng mga bata? Milk teeth. Milk teeth. Ang milk teeth ay kailangang alagaan natin. How important? Napaka-importante po niyan kasi siya ay nag-guide sa permanent teeth na lalabas. Obviously, ang mga bata, kailangan nila ng sustansya, kailangan nila na lahat ng pagkain na pumasok ay kailangan properly na may cut at mamasticate. So, the kids need that. So, kailangan po nila na pangalagaan yun kasi siya ang mag-guide sa ating permanent na ngipin. Okay. Okay, kasi pag po nabulok yan, ang tendency mawawalan ng space para sa mga permanent na ngipin. Pagka nabulok ang milk teeth, pwede na naman pupunta ng dentista at mapubunot. Pero tandaan niyo po, napakaliliit pa nila. It would become very traumatic for them. At minsan Okay. talagang iyakan ang nangyayari dun sa clinic. So, honestly, kailangan preventive ang dating. Kailangan maging vigilant ang nanay about it. Usually po, nagiging concept kasi, baby teeth lang yan, papalitan yan. Yeah. So, yun po ang masakit sa loob na naririnig namin yon. Kasi you have to imagine, even though that God gave us 2 sets of teeth, the first teeth is a preparatory for the second teeth. Okay. And pag po natin pinabayaan yon, posible pong magkasungki-sungki ang mga ngipin, posible pong hindi po maganda sa health niya. Kasi yung infection po na nandito sa ngipin would go to the tonsils area and then it will have a Go to heart the heart, alert. It will go yeah. to the heart. Yes. Because this Streptococcus mutans, which is present, Ha? mga mutants po yan. Streptococcus? Mutants. Teenage mutant? All the while, I thought talagang joke yun. But this is the reality. When we were studying, Yeah. talagang paki-spell nga yan. Asan ba yan? Parang ganon. But there are millions there. So millions po yun. Kaya minsan, no, pag halimbawa, ititingnan nyo rin kung okay yung yaya na magpapasubo. Kasi yung paghihip na ganon, natatransfer po ito. Oh. So minsan talagang okay yung ngipin ng bata, pero yung nanay hindi okay, yung yaya hindi okay, Yeah. may tatransfer po sa kanya. Yan. So, yun po ang ano. Doc, I have 2 questions. Yung first question, kunyari, malambot, ay umuuga na yung milk teeth. Okay. Movable na. Wala ka ng time, let's just say, pumunta sa dentista. Pwede bang, is it bad na taliin na nga sinulid? Ay, ano sa pinto? Ginagawa ko yun sa anak ko, Doc. Yan, As in? Okay. ginagawa ng mga panahon. Honestly, namin. kasi nga halimbawa, ito po yung permanent, andito po yung temporary crown. Siya po ngayon na nagpo-push dito para dun sa temporary na umalis. So, if it becomes wobble, and then talagang gumagalaw na, mommy can do that. And We remove can. it. Yes, you can. Why not? Kasi talagang pwede na po yan. Ginawa mo rin, ah. Siguro sa mga susunod na mga talagang dental visit, pa-check up mo sa kanila kung okay o hindi. Kaya kailangan din pong makita ng dentist. Okay. Okay. Do- Yung sandali, second question mo. partner. Okay, Second question pa. Okay. Ayan, nawala Naalala tuloy. niyo pa? Doc, kasi yung my daughter is 6, mahilig siya mag-thumbsuck. Hanggang ngayon, partner, nagta-thumbsuck. So, nagpo-protrude na yung ngipin kanyang niya. milk teeth. Pwede bang nung pagtubo ng permanent teeth, naka-protrude na yun? Kasi yung milk teeth niya, naka-protrude dahil nagta-thumbsuck pa rin. Okay, so sabi ni Ma'am, meron siyang question. I will be having a lot of answers on that. May a little background on saying it. So first of all, kailan ba okay na mag-thumb sucking? Usually, stages po yan. But then, pag nag-reach na yan ng 5, 6 pataas, then it goes about having that protrusion. So nakikita nyo na po ngayon yan. Yeah. So honestly, yung po kasing ngipin is naka-embed sa structure ng maxilla. So ang tendency, pag ito po ay pinupush forward, kasama na nga po ngayon yung structure. But then you have to address 3 things. Yung frequency, duration, and intensity. Baka naman po
2 minutes nyo lang nakitang ganon, magagalit agad kayo. Hindi, So, baka I'm talking pantulog about- nila yon. Oh, yeah. Okay, Gusto I'm nila matulog, gano'n. Yes, very good. So I'm talking about, pag tumaas po ng 6 hours pataas ang nangyayari nun, then there would be an effect on the baby. So kung pantulog yun, ilang oras sila natutulog, then there would really be an effect on that. So talagang kailangan nyo pong patahimikin na ang Pinapalo kanyang ko pag kahit tulog. Ha? Ano ka ba? No, don't stop. Lagyan mo ng sili. Okay. Or may kape. nangyaring ganyan po. Sili? Oo, may nangyaring ganyan. Ang napunta sa mata. Kasi syempre, yeah, unaware yeah. siya. Oh, unaware So, siya. ang nangyari, ganun po. And it's traumatic to the patient or to the kid pag ginagawa po na ganun. So, isa-psych lang po natin siya, isa-psychologize natin siya because there are reasons why ginagawa niya. Una, gutom siya. Una, humihingi ng atensyon sa inyo. So, posible po yun. Una, just for the fun of doing it. Pero, as I said, stages po yan. She will be able to overcome that. Pero But, yung pagtubo ng permanent, there would be a chance na magkaroon nga po ng protrusion. And not only that, kung mana po, kung ang structure nyo rin po ng ngipin ay ganon, so there is a chance na sumama at magkaroon po ng adaptation yung Okay. anak nyo. Okay. Dok, paano ko halimbawa, sobrang ingat at talagang pinag-iingatan ko yung milk teeth ng mga anak ko. Tapos mga 6 or 7 years old nandun pa rin, kompleto pa din. Pero tumutubo na yung permanent, anong gagawin namin doon? Okay, that's a good question. Sabi nga nila, sometimes they call it the shark's teeth. Bakit nagpatong na yung dalawa? So, by all means, always think in your mind that the most important or ang priority mo na ngayon would be the permanent teeth. So now, you really have to have this one out, yung temporary, and allow the permanent to take its place for that. So, position na po yun. Time na po yun ng permanent. Natanggalin, ganun din, parang time na rin para tanggalin ng milk teeth ng mga bata? Yes, kailangan na po. But sometimes, kasi nga po hindi nagre-resolve kasi magkapatong silang ganyan. So hindi sila ganyan ng patong. Ang tendency po noon, hindi talaga siya matanggal. So most of the time talagang dentist po ang nagtatanggal doon. Then there would be what you call may injection na po. Though hindi namin sinasabing injection. We say it will just have a sleeping juice on that area. And then kailangan na po ngayon yung skill ng dentist on how it will go about non-traumatic. okay. Kasi yung anak ko si David, 10 year, magi-11 na, meron pa siyang milk teeth. Pero buo pa din. Okay, Kaya so lang- it needs to be done with an x-ray. So she will have a photograph on that x-ray and to check kung permanent na ay nandoon. Kasi yung permanent po, pag 3/4 na ng crown is already built, kailangan na niya. Kung hindi po, ang tendency niya... Kailangan nang tanggalin doon. Kailangan Tanggalin tanggalin na. yung Ang milk temporary, yung milk teeth, Aha. kasi ang tendency niya, magkaroon na po ng malocclusion, pupunta sa ibang lugar, kasi mag-i-insist na po siya na lumabas. Magsusungkit. Magsusungki na po siya. Ganyan din yung sa case ng daughter ko, tumubo na yung dalawa sa baba, Okay. pero parang feeling ko medyo sumusungki. Yeah, medyo sungki, Dok. Kasi hindi pa natatanggal yung milk teeth dito. Okay, but anyway, She's 6. one should also consider na lumalaki din po yung arch na paglalagyan nun. Right? So magkakaroon din po ng tendency. And then whose forces will go about changing the position? The tongue will help. The lips will help. So, So, hindi ko po kailangan pabunot yung milk teeth sa gilid? hindi, kasi po may mga timing naman yung mga ibang mga ngipin. Kumbaga, Okay. may replacement, 1:1. May kanya-kanya po silang replacement. So if Okay. that would be so, madedeprive naman po yung mga ibang mga ngipin. Okay, eto partner. Kanina, sa ating programa kanina, merong napakitang litrato na isang sanggol or kapapanganak lamang, pero pinanganak siya na may ngipin na. Okay. Ha? So- Swerte daw yung ganun. Doc, is it an abnormality or should the parent be alarmed whatsoever? Yung kuya ko ganyan, nung pinanganak meron na siyang ipin, Okay. dalawa. Assuming po na we have 20 kasi na primary teeth, no? 20 sila. They Sa will mga come bata, 20. 20 sa mga bata. And then Okay. permanent would be 32. May lalabas pang 12 permanent out of the 20. So, ngayon, ang completion niyan roughly within 3 years. Right? And then Okay. it will go out in stages, mga 5 to 6. Then let's go back. So within that time, 6 months, dun pa lang roughly lumalabas. So maaga siya nandun. Nangyayari po yun. That's okay. But not okay because what if nagbe-breastfeed po yung nanay? So napakasakit po on the part of the nanay habang But sa child? Sa child, Okay lang? it would be okay. Kaya lang, Nothing to be alarmed Tandaan nila, about. the more na nandyan siya, the more na alagain siya. So, nandun siya yung time na nagbe-bottle feeding pa rin.
So if that would be the case at ginawa nilang pantulog yun, mabilis po na mabubulok yung mga ngipin. So, responsibilidad po ng nanay na alagaan Mga siya pag extra nandyan na care. po siya. Okay, but Okay. that's normal naman, Doc. Hindi naman I nakakatakot. could not, it's normal of the abnormal, meaning hindi siya normal because within 6 months sana siya. Pero nandun na siya, so we cannot do about it. That is within the, ito Alright. na po, we need to accept that, but we need to take good care of it. Okay, Okay. ilang taon ba tumutubo ang permanent teeth ng bata, Doc? Okay, ang permanent teeth, nagpapakita na sila within 6 years old. 6 years old. Okay, kung halimbawa ang anak ko 3 years old, medyo bulok na ang ngipin niya. Okay. So wala pang permanent teeth na lumilitaw. So hahayaan ko na lang bang mabulok na lang yon or kailangan ko bang patanggal? Okay, very, very good question. You know, yan po ang sitwasyon natin as of the moment sa Philippine scenario. Marami po ang mga batang nabubulok ang mga ngipin nang hindi pa nasa timing. Okay, you need to choose 2 things. If you choose to be healthy on that, then it has to be out because you don't want na yung nandito na dumi o nandito na infection mapunta ngayon dito, mapunta ngayon sa heart. puso. So, pabunot na, Doc. But the thing is, one should consider, is the mom ready for that? Kasi kailangan din po i-mindset ang nanay. Kasi pwede po nating i-undergo ng mga tinatawag nating conscious sedation. So pwede po yan. But they need to go to a pediatric dentist to be able to be informed anong mga risks nung ganon. Okay? Okay. Because it is, again, traumatic on the part of the patient pagka po maaga. So, ang prevention is very, very important. Ang nangyayari po, ginagawang pantulog ang dede. Ginagawang pantulog ang nangyayari. So, kailan ba dapat mag-change ng bottle? 1-year-old. Kailangan, at the age of 1, kailangan tanggalin na po sila sa pag-bottle feed. Hindi po natin dinedeprive ang gatas. Importante po ang gatas. But the thing is, how is it inserted inside the patient's mouth? Okay. So, magbaso na lang, Doc, no? Yes, yes. One last question, papahabol ko lang po. Kung halimbawa ang sanggol ay tinutubuan na ng ngipin at medyo syempre makati at masakit yun, tama po ba na nilalagyan ng butter? Butter. Opo, yun ang sabi ng nanay ko before, na Ni kailangan Lola, lagyan mo ng, oo. na Lola, lagyan mo ng butter para maganda, madaling tumubo ang ngipin. Tama Totoo, po ba yun? Doc? Actually, so sabi mo nga may mga first time. This is the first time na I was asked of that question. But normally, pagka po lumalabas na po ang ngipin, so ang tendency nila, gusto nilang magnatal. So, ibibigay niyo po sila ng tinatawag na teether. So, ngayon, minsan soothing lang po yung butter on the part of the patient. But more so, kailangan po yung masticatory effect para mas mabilis siyang maano. Ang gusto niya talaga mag-teeth. Alright. Magtiting. Okay. Okay. Thank you Thank you. so much, Dr. Maridin Okay. Munda.